Panalangin para sa tahanan, dalhin ang kapayapaan, pagkakaisa at pagkakaisa ng pamilya. Naramdaman mo na ba na, kahit na maayos na ang lahat sa iyong tahanan, may mali pa rin? Para bang mabigat ang kapaligiran, pare-pareho ang mga salungatan, at hindi nawala ang emosyonal na pagod? Bueno, ang hindi pinapansin ng marami, ngunit kakaunti ang may lakas ng loob na umamin, ay ang kasamaan ay hindi kumakatok sa pintuan ng may babala. Ito ay pumapasok sa pamamagitan ng mga espiritual na bitak na iniiwan nating bukas. At alam mo ba kung ano ang pinakamasamang bahagi? Maraming tao ang nagsisikap na lutasin ito sa pamamagitan ng walang laman na payo o mga pariralang pangganyak, kung saan, sa katunayan, ang kulang ay isang makapangyarihang panalangin, ang uri na umuuga sa hindi nakikita at tunay na sumasangga sa tahanan. Ang ipapakita ko sa iyo dito ay hindi isang recipe ng cake, ngunit isang praktikal at malalim na landas para sa mga naghahanap ng tunay na espiritual na proteksyon. Isang evangelical na panalangin na nagsisilbing panangga laban sa mga negatibong enerhiya, espiritual na pangangailangan at masasamang puwersa na sumusubok na pumasok. Hindi mo kailangang maging perpekto para ito ay gumana, kailangan mo lang magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at kahandaang manalangin kasama si Jesus sa gitna. At kapag ang pananampalatayang iyon ay naging pagkilos, aking kaibigan, kahit na ang tila imposible ay nagsisimulang magbago. Deklarasyon ng banal na proteksyon. Kapag ang isang tao ay nagpasya na ilagay ang kanilang buong tahanan sa ilalim ng proteksyon ng Diyos, isang bagay na makapangyarihan ang mangyayari. Ito ay hindi lamang simbolo, ito ay espiritual. Para bang bawat dingding, bawat silid, bawat tagong sulok ay nagiging sagradong teritoryo. Ang makapangyarihang panalangin sa kontekstong ito ay parang isang hindi nakikita ngunit tunay na kalasag na nakapaligid sa tahanan. Halimbawa, kapag nagising, ang isang tao ay maaaring maglakad sa paligid ng bahay na nananalangin ng malakas, Panginoon, itinatalaga ko ang bahay na ito, naway bantayan ng mga anghel ang bawat pasukan. Alam ng mga nananalangin ng may pananampalataya sa Diyos na hindi sila nagsasalita sa hangin. Sila ay nagpapatawag ng makalangit na mga hukbo upang kumilos. Ang panalangin Kristiyano ay may awtoridad dahil ito ay nagmumula sa isang pusong nakakaalam ng lakas ni Jesus. Kapag nananalangin ka laban sa kasamaan, hindi ka lang nagtatanong, inaangkin mo ang teritoryo ng iyong tahanan bilang isang lugar ng liwanag. Parang isang sundalo na nagdeklara, yung mga pumapasok na payapa lang ang papasok dito. At sa panalangin ito para sa kapayapaan at pagkakaisa nagsisimulang magbago ang tahanan. Nababago ang enerhiya ng kapaligiran, at nararamdaman ito ng mga pumapasok. Nakita mo na ba ang bahay na yun kung saan ka pumapasok at magaan ang pakiramdam at malugod na tinatanggap? Hindi ito nagkataon. Ito ay resulta ng patuloy na evangelical na panalangin, na ginawa ng may intensyon at pananampalataya. At tingnan mo, kapag ang tahanan ay naging tirahan ng Diyos, kahit ang mga kapitbahay ay may napapansing kakaiba sa hangin. Pagpapanumbalik ng kapayapaan at pagkakaisa. Walang perpektong tahanan, ngunit mayroong isang naibalik na tahanan. Ang isang kapaligiran kung saan ang panalangin para sa pamilya ay Pelagian ay may mas magandang pagkakataon na makayanan ang emosyonal na mga bagyo. Kapag nananalangin tayo ng may pananampalataya sa Diyos, humihingi ng pagpapanumbalik, may isang bagay na muling naayos sa espiritual, na para bang ang mga naputol na gapos ay pinagsama ng mga kamay ni Jesus mismo. Ito ay tulad ng isang tahanan kung saan, sa kabila ng mga pagkakaiba, lahat ay natututong magpatawad. Gusto mo ng halimbawa? Magsimula sa pamamagitan ng pagdarasal bilang isang pamilya bago kumain, tila simple, ngunit pinag-iisa ang mga puso. Ang pagdarasal para sa kapayapaan at pagkakaisa ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nangyayari sa ating paligid, ngunit higit sa lahat tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob natin. Kapag ang ama ay nananalangin para sa ina, ang ina para sa mga anak, at ang mga anak para sa mga magulang, isang siklo ng espiritual na proteksyon ay nabuo. Sa kapaligirang ito na ang panalangin laban sa mga negatibong enerhiya ay nakakakuha ng lakas at kahulugan. Dahil alam natin, ang patuloy na pag-aaway ay hindi lamang tungkol sa hindi pagkakasundo, ngunit kadalasan ay tungkol sa hindi nakikitang espiritual na pag-atake. At ang sagot ay nakasalalay sa isang malakas na panalangin, na ginawa ng may bukas na puso. Nakita mo na ba ang mga pamilyang dumaranas ng mga paghihirap ngunit nakangiti pa rin ng magkasama?
Natutunan nila ang sikreto, panalangin kasama si Jesus sa gitna. Kapag nagdarasal ka para sa iyong tahanan na humihingi ng basbas, humihiling na ang pag-ibig ay higit na higit sa pagmamataas, ang kapaligiran ay nagsisimulang gumaling. At hindi mo kailangan ng magagandang salita, sinseridad lang. Ang isang pariralang tulad ng, Panginoon, turuan mo kaming mamuhay ng payapa, ay maaaring maging simula ng isang malalim na pagbabago. Makapangyarihang pagpapatibay ng pananampalataya. May di maipaliwanag na kapangyarihan sa matatag na pagpapahayag na ang Diyos ay mas dakila kaysa anumang problema. Kapag ang isang tao ay nakatayo sa Kristiyanong panalangin at pinagtibay sa kanilang bibig kung ano ang kanilang pinaniniwalaan sa kanilang puso, ang espiritual na kapaligiran ay tumutugon. Ang pagsasabi, halimbawa, walang magpapabagsak sa akin, dahil si Jesus ang aking suporta, ay hindi lamang positibo, ito ay makahulang. Ito ay isang makapangyarihang panalangin na nagpapalakas sa isip at espiritu. At alam mo ba kung ano ang pinakamahusay? Magagawa mo ito habang naghuhugas ng pinggan, nagmamaneho, nasa bus, magsalita lang ng may pananampalataya. Ang mga may pananampalataya sa Diyos ay hindi lumalakad sa pamamagitan ng kung ano ang kanilang nakikita, ngunit sa pamamagitan ng kung ano ang kanilang pinaniniwalaan. Kahit na ang lahat ay tila nagkakawatak-watak, posible na manalangin ng may awtoridad, na nagsasabi, naniniwala ako sa banal na proteksyon, kahit na hindi nauunawaan ang sandali. Ang mga pahayag na ito ay nagpapalusog sa kaluluwa at nagtatanggol sa tahanan. Gumagawa sila bilang isang panalangin laban sa masasamang puwersa, na parang naglagay sila ng isang kalasag sa isipan ng buong pamilya. Ito ay tulad ng pag-uulit, ang aking bahay ay banal na lupa, walang makakayanig sa itinayo ng Diyos dito. Ang mga pagpapatibay ng pananampalataya ay hindi kailangang mahaba o teolohiko, kailangan nilang maging matingkad. Ang isang bagay na tulad ng, narito si Jesus, ang Diyos ang aking kanlungan, o wala akong pagkukulang dahil siya ay nagmamalasakit sa akin, ay isang kumpletong panalangin ng Ebanghelyo. Sabihin ito ng malakas sa paligid ng bahay. Turuan ang iyong mga anak na ulitin ito. Isulat ito sa dingding, sa salamin, sa isang notebook. Ang maliliit na binhing ito na itinanim sa iyong pang-araw-araw na buhay ay lumilikha ng malalim na ugat ng espiritual na proteksyon. Mga pagpapala ng kagalakan, pagkakaisa at kaunlaran. Ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula kapag may kapayapaan sa tahanan. Dahil ano ang silbi ng pagbabayad ng mga bayarin kung ang kapaligiran ay mabigat, puno ng mga argumento at mapait na katahimikan. Ang panalangin para sa tahanan ay kailangang isama ang mga kahilingan para sa tunay na kagalakan, ang uri na hindi nakasalalay sa material na mga tagumpay, ngunit sa pag-ibig na umaapaw. Isang praktikal na halimbawa, subukang simulan ang araw sa pamamagitan ng pasasalamat sa maliliit na bagay, ang mainit na kape, ang malinis na kama, ang yakap ng iyong anak. Ito ay isa ng panalangin para sa banal na proteksyon sa anyo ng isang saloobin. Kapag nananalangin ka para sa mga pagpapala para sa tahanan, ito ay tulad ng pagbubukas ng mga bintana ng bahay upang pasukin ang liwanag ng langit. Ito ay humihiling sa banal na espiritu na hipuin ang bawat puso na may hanggarang maglingkod, magpatawad at makipagtulungan. Ang panalangin para sa tahanan ay dapat isama ang pagnanais na makita ang lahat na umunlad ng sama-sama, hindi lamang sa pananalapi, kundi sa emosyonal at espiritual na paraan. Ito ang gumagawa ng isang matatag na pamilya. At sa kapaligirang ito, nawawala ang inggit, mga espiritual na pangangailangan at negatibong enerhiya. Ang tunay na kaunlaran ay hindi akumulasyon, ito ay daloy. Ang pinagpalang tahanan ay isang mapagbigay na tahanan, kung saan ang mga pumapasok ay mas mahusay na umalis kaysa noong sila ay pumasok. Itinuturo sa atin ng panalangin kasama ni Jesus na ang pagkakaisa at kasaganaan ay magkasabay. Sa makatuwid, kapag nananalangin, sabihin, Panginoon, naway ang kasaganaan ay pumasok sa pintuan at ang pagkakaisa ay hindi lumabas sa bintana. Ang panalangin laban sa inggit at laban sa espiritual na mga kahilingan ay dapat palaging sinamahan ng isang kahilingan para sa araw-araw na kagalakan, dahil ang isang masayang tahanan ay likas na nagtataboy ng kasamaan. Espiritual na baluti at tagumpay. Ang mga nabubuhay sa pananampalataya sa Diyos ay kailangang maunawaan, tayo ay nasa espiritual na pakikidigma araw-araw. At ito ay hindi pagmamalabis. Ang di nakikitang mundo ay totoo,
at ang panalangin laban sa masasamang puwersa ang nagbibigay sa atin ng baluti na kailangan natin upang manalo. Kapag may nananalangin para sa espiritual na proteksyon, sinasabi nila, alam ko kung sino ako kay Kristo, at alam kong hindi ako nag-iisa. Mga halimbawa, basahin ang Efeso Kapitulo 6 versikulo 10 hanggang 18 at manalangin batay dito. Ipahayag ang bawat piraso ng baluti, mula sa helmet ng kaligtasan hanggang sa espada ng Espiritu. Ang panalangin para sa banal na proteksyon ay isang diskarte ng paglaban, ngunit din ng pag-atake. Ito ang sandali na ang mananampalataya ay nagpapaalala sa kaaway na wala siyang awtoridad sa kanyang tahanan. Ang pagsasabi ng malakas, tumakak ako sa ulo ng ahas sa pangalan ni Jesus, ay isang malakas at matapang na panalangin, at ito ay gumagana. Ituro ito sa iyong mga anak, ulitin ito sa iyong asawa, ipahayag ito sa iyong paggising. Ang panalangin laban sa kasamaan ay hindi takot sa pagbabalat kayo, ito ay katapangan na nakaangkla sa salita. At kapag tila mahirap ang mga bagay, tandaan, ang mga anghel ng Panginoon ay nagkakampo sa paligid ng mga may takot sa Kanya. Ang pangakong ito ay hindi patula, ito ay totoo. Magsalita ng isang evangelical na panalangin bago umalis sa bahay, na humihiling sa Diyos na ipadala ang kanyang mga anghel sa unahan. Kapag tayo ay nananalangin ng may kamalayan sa labanan, ang tagumpay ay nagsisimulang mabuo sa hindi nakikita. Ang espiritual na baluti ay hindi opsyonal, ito ang ating kagamitan sa pakikipaglaban. At kung handa na tayo, mararamdaman na natin ang susunod na mangyayari. Nag-uumapaw sa banal na pag-ibig. Alam mo yung pag-ibig na hindi nagdedemand, hindi nagpe-pressure, tinatanggap lang. Ang pag-ibig na ito na nagmumula sa Diyos at nagpapabago sa tahanan bilang isang kanlungan. Ang panalangin kasama si Jesus sa gitna ay ang daluyan ng pag-ibig na ito na magsimulang umapaw. Kapag nananalangin tayo na nagsasabing, Panginoon, punuin mo ang bahay na ito ng iyong pag-ibig, hindi lang ito isang magandang kahilingan, ito ay isang gawa ng pananampalataya na nagbabago sa lahat. Parang pagbukas ng ilaw na nag-aalis ng takot, sama ng loob, at lamig. At tingnan mo, mapapansin mo, kahit na ang paraan ng pagsasalita ng mga tao ay nagbabago. Kapag napuno ng pag-ibig ng Diyos ang bawat sulok ng tahanan, kahit na ang mga problema ay tila mas maliit. Hindi dahil nawala sila, ngunit dahil ang puso ay nagsimulang makakita ng may habag. Sa lugar na ito nabubuhay ang panalangin para sa kapayapaan at pagkakaisa. Dito nawawala ng lakas ang panalangin laban sa inggit, dahil ang mga puno ng pagmamahal, nag-uumapaw, at ang mga nag-uumapaw, ay walang puwang para sa kapaitan. Ang panalangin para sa tahanan ay nagiging pare-pareho, dahil ang tahanan ay nagiging altar, at ang gawain ay nagiging pagsamba. Ang pasasalamat ay nagiging isang ugali, at ang presensya ng Diyos ay nagiging kapansin-pansin. Alam mo ba yung sandaling tahimik ang lahat, pero parang puno ang kwarto? Nandyan siya. Kinikilala ng Kristiyanong panalangin ang pag-ibig na ito na nagpapalayas ng lahat ng takot at nagpapanibago ng lakas araw-araw. Ang mga nakakaranas nito ay hindi nababalik sa dati. At tunay, kapag ang kaluluwa ay pinalusog ng ganito, nagsisimula tayong matanto na ang paglalakbay na ito ng pananampalataya ay nagsisimula pa lamang. Ngayon sabihin sa akin, pagkatapos ng lahat ng ito, patuloy mo bang iiwan ang pinto ng iyong tahanan na bukas sa hindi nakikita? Patuloy mo bang iisipin na ito ay isang masamang yugto lamang? O sa wakas ay kukunin mo na ba ang awtoridad na ibinigay sa iyo ng Diyos para protektahan ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang iyong kapayapaan? Ang makapangyarihang panalangin na iyong natutunan dito ay hindi lamang isang espiritual na kasangkapan, ito ay isang pamumuhay. At ito ay magiging epektibo lamang kung iiwan mo ang video at papasok sa iyong gawain. Nanalangin ka ba laban sa kasamaan ngayon? Nagpahayag ka na ba ng isang pagpapala para sa iyong tahanan ng may pananampalataya? Tinuruan mo ba ang iyong mga anak na manalangin para sa banal na proteksyon bago matulog? Magsimula sa mga pangunahing kaalaman, ngunit magsimula. Huwag hintayin na muling magkaroon ng kaguluhan para makapag-react. Paano ang pagsulat ng sarili mong Kristiyanong panalangin ngayon at ipagdasal ito kasama ng iyong pamilya ngayong gabi? Kung ito ay naging makabuluhan sa iyo, pagkatapos ay mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampana at magpatuloy sa amin sa paglalakbay na ito ng pananampalataya.
Dito, hindi lang salita ang ibinibigay namin, naghahatid kami ng espiritual na patnubay. At hindi mo gugustuhin makaligtaan ang susunod na nilalaman. Dahil may darating pang kapangyarihan, handa ka na ba?